Yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po. Hello. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin po today's video, isa na namang witness guys, na naabuso daw, na di umano itong si Pastor Kibuloy. Kung ano-ano mga pinaggagawa sa mga tao, di ba? Umiiyak habang nagkukwento. Itong si alias David naman, ang ipapakita natin ngayon yung buong kwento niya, kung anong ginawa sa kanya o anong nangyari sa kanya. At dito makikita mo talagang umiiyak din, kaya nung alias Rene na in-upload ko kanina. Ito naman, napanoorin niyo guys, kayo na rin ang balang umusga dito, at kung sa tingin niyo nagsisinungaling to, at bakit niya, di ba, niriris ang buhay niya na pwede siyang patayin, iaras na kagaya nangyari sa kanya, o matibay na yung loob nito para ikwento kung ano yung nasa likod ni Kibuloy, na kung saan ay inaabuso di umano yung mga membro, hindi lang lalaki, hindi lang LGBT, pati mga babae. Again, sinasabi natin, hindi pa guilty dito si Kibuloy, dadaan pa to sa korte guys, pero this moment, kayo muna umusga kung sa tingin nyo nag-iimbento lang itong si alias David, na kung saan ay inabuso daw ni Pastor Kibuloy. Alright? Pasok. Yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po. Si Elias David ay gumawa po ng video, colleague at mga resource persons, dahil siya po ay nasa ibang bansa at baka hindi maayos yung kanyang connection, pero kasama pa rin natin siya live para patotohanan ang sasabihin niya, ang sinabi niya sa pakikinggan nating video. Okay, at for the record po, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas, ng bansang kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin mag-beg, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang membro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganon. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga, hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang paparusahan ng physical? Yes po, nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media, meron daw akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RTN na reporter, pero hindi po yun totoo. Tapos,
Hinold nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sila yung mata ko. Nilagyan nila ng sila yung ari ko. Nilagyan nila sila yung bibig ko. Alam mo po, 5 hours po ako hindi na nakita. Sigaw lang ako, sigaw po, hindi na po. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo Marami po sila. pangatanan? Kilala ko po nila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number 1 po, si Julio Pablo. Tiyuin ko rin po siya. Tiyuin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Tibuloy Antiko. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganon? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda mo pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, in-standby kami dun sa taas sa Bartolina. Nagpahinga nila kami dun mga 1 linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali ako po ang nagplano lahat ng pagtatas namin.